Sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the President himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Ayan yan po ang sagot nitong si Atty. Claire Castro sa tanong ng media kung may crisis ba sa ating bansa. Kung mayroon bang crisis sa langis sa ating bansa. Sagot ni Atty. Claire Castro, wala daw crisis sa langis. Ang problema lang daw ay nagkakaroon ng pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Wala daw crisis sa langis. So. Okay. Sa kabila ng nakita natin nagkakaubusan ng langis, ng gasolina sa mga gasoline station, pila-pila, okay? Mahal ang presyo, yung diesel yata umabot na ng 120 plus. Okay? Pero sagot ng palasyo, wala daw crisis. Ang magandang araw po muli sa inyo lahat ng kababayan na welcome. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan bagamat ang ating bansa po ay nakakaranas ng masabi natin na isang panibagong crisis na naman patungkol sa ating produktong petrolyo. Alam po natin na kapag may problema po tayo pag mataas po ang presyo ng gasolina, damay-damay na. Tapos dagdagan pa ng piso kontra dollar. Kamakailan kanina yata umabot na ng 60-40. Pero $1 ang halaga ng piso. Nakaw, kawawa tayo nito. Okay, pero sabi ni Malacanang, wala daw crisis. Ano ito? Itong nangyayari sa Senado. Panoorin nga natin kung anong kaganapan sa Senado kanina. Okay? So that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan kung gagamitin. Tapos, the next day, sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa. Tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nang galing sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concerns sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi niyong low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect, kasi po nag-break. Hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. Yes, of course. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time. When did you give the letter? Kasi alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayo nagpapalusot dito Sinasabi nyo, yung letter nasa inyo Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Kino mo nga mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito Darating natin ang secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero huwag nyo sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa
yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi inyo kasalanan yon kasi wala ang inyong secretary. Oh, ayan. Nagagala 80. Nagagala 80 po itong si Senador o Senadora Loren Legarda patungkol dito sa mga taga-DOE. Ay parang sinasabon niya itong sekretary ng DOE na si Garin. Hindi yata umatin. Hindi yata umatin sa hearing ng Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis. Sa title pa lang effective crisis. Tapos sasabihin ni Claire Castro wala daw crisis sa langis. Ang problema kasi ayaw aminin ng Malacanang na may problema tayo, may crisis tayo kayong kinakaharap. Nag-away-away na nga sa Senado kaya nga, di ba, nagpatawag kayo ng hearing dyan sa Senado, okay? Para bumuo ng contingency plan para masolusyonan itong pagtaas ng langis, presyon ng langis. Kaya nagkaroon po ng hearing itong Committee on Proactive and Response para mabigyan po ng emergency power si Pangulong Marcos. Di ba nga kapag nasabi natin ang isang presidente ay binigyan ng emergency power ng Kongreso, ibig sabihin niyan may crisis. Di ba? Yun po ibig sabihin noon. Tapos sasabihin ng Malacanang, sasabihin ni Atty. Claire Castro, wala daw crisis. Ano ba yan? Aminin kasi ang totoo. Sabihin ang totoo sa taong bayan. Para malaman namin kung ano ang solusyon nagagawin ninyo, sagot ninyo sa crisis. Ang bira ito. Yan malinaw Kaya nag-away-away na nga dyan title pa lang ng committee. Effective crisis strategy nakalagay kayo naman pinagluloko nyo kami ito, pakinggan po ninyo itong banat itong si Congressman San Fernando. Sino ba to? San Fernando ba hindi ko kilala to si Ili San Fernando ba to? Tawag ang tunay niyang pangalan, ang complete name nitong congressman na ito. Ito po, pakinggan mo Ate Claire pakinggan mo Ate Claire itong sinabi sa'yo nitong isang malakas ang boses na congressman. Ngayong sumipa na ng 120 pesos per litro yung diesel at iba pang mga produktong petrolyo, malinaw na nasa krisis ang ating bansa. Kaya abnormal lang yung mga magsasabi na normal yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Dapat ang gobyerno ay nasa crisis at emergency mode na. Ang kailangan ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, kapanatagan. Na sa gitna ng krisis na hinaharap natin, nakikita ang gobyerno na ginagawa ang lahat ng pupwedeng gawin para mapawi o maibsan man lang yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Kaya kay Yusek Claire Castro, Yusek, saan ho ba kayo nakatira? Sa Garapon? Kailan ho ang naniniwala dyan sa sinasabi nyo? Mr. President, gumising na po kayo. Lumabas po kayo dyan sa mundo ninyo. At makita ninyo na talagang hirap na ang ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Nasa krisis na po tayo. Ayan, declare yan po ang tanong ni Congressman Eli San Fernando. San Fernando ba? Ang bira ito. Ang tanong niya, Auntie Claire,
Saan daw ba kayo nakatira? Sa garapon. Ang bihira ito. Congressman, ikaw naman, no? Hindi doon kasya si Atty. Claire. Hindi siya kasya sa garapon. Malaking babae si Atty. Claire, eh. Sa tingin ko pa lang, bagamat hindi ko siya nakita sa personal. Pero kung titinan po natin sa kanyang sa video, no? Doon sa podium pa lang, makita natin matangkad siya, eh. Malaking babae. Kaya sa tingin ko, Mr. Congressman, hindi po kasya si Atty. Claire Castro sa garapon. Kasya po siya sa banga. Sa banga po siya kasya. Ang tanong, saan daw po ba kayo nakatira, Atty. Claire? Sa garapon? Sa banga? Pambira, oh. Bakit kasi ayaw niyo magsabi ng totoo sa taong bayan? Maging totoo kayo. Pambira, oh. Kasi siyempre tayo, binabasihan po natin ng mga nangyayari tulad din ng hearing sa Senado. Yung nangyayari sa labas. Yung mga tao, ako kailan, no? Nagpagas ako, wala akong apat na gasolinahan ang aking dinaanan, napuntahan. Pang-5 doon, buti meron. Buti nung dumating ako, ay nauna ako doon sa mga truck. Ang bira, oh. Sabay-sabay ba naman? Halos magkakasabay yung mga truck, yung mga dump truck. Nagpakarga ng diesel doon sa isang gasolinahan. Mabuti na una ako. Tapos ilan ba yung truck na yun? 8 yata o 8 o 9. Okay. Tapos puro full tank. Kalahin ba niyo kung nahuli ako? Tapos ang daming truck na yun, full tank sila lahat. Di abutin ako ng siyam-siyam doon sa gasoline station. Kakaintay sa haba ng pila. Ang bira ito. Tapos sasabihin ng Malacanang wala daw crisis sa langis. Okay.